Good morning po. Ngayong umagang ito, atin pong pag-aralan muli ang Bible Study Chart na ito. Sa pangatlong video, ang ating pong pag-aralan ay bakit po ang sabi po ni Apostle Pablo, "For by grace are you saved through faith." At sabi naman po doon sa James chapter 2, faith without work is death. So yun po ang sagutin po natin sa umagang ito. Kasi ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. So study individually para ikaw mismo ma-approve ka ng Panginoon. A workman, ikaw po ang workman, needed not to be ashamed. Hindi mo kailangan na mahiya. Basta rightly dividing the word of truth. Alam mo ang tama sa mali. Alam mo ang tama sa mali. Kaya para malaman mo na mali o tama, pag-aralan po natin ang Bible. So po sa unang video po na pag-aralan ko po yung nag-share po ako ng timeline. Ibig sabihin, timeline ng Bible, kung saan po ito mangyari, kanino po ituturo ang verse na ito, sinong mga tao po ang tinutukoy sa verse na ito. Kaya ngayong umaga ay sasagutin po natin yung katanungan na sa book ni James ay faith without work is dead, at sa book of Paul naman ay faith without for by grace are you saved through faith. So ito po yun. Ang sulat po ni Apostle James, hindi po nakasama sa Apostle James. Ang sulat po ni James na kapatid ng Panginoon sa chapter 2 ay naisulat po sa time na 47 to 48 after death. So kung inyong mapansin, galing po sa time ng Panginoon, 47 years, namatay po ang Panginoon, nasa 33. So ang sulat ni Apostle James ay 33, 47, so mga 14 years after sa mga disciples, kasama pa niya mga disciples, 14 years pa, dyan po yung mga disciples. At si Apostle Pablo po ay nagsulat, unang sulat niya po about sa grace ay 51 to 52. So ibig sabihin, nauna po si James na nagsulat ng book. Kaya ang nangyari po, ang mga nakalagay sa James, mayroon pa po talagang works. Kasi dito po sa Old Testament, lahat po halos ng turo sa kanilang tura sa religion nila, sa ilang book as a due, ay may works talaga sila. Kasi sila yung pinagkatiwalaan ng mga sulat galing sa panahon nila Moises hanggang dito sa panahon ng Panginoon. Sila po ang nagtago, sila po ang nakakaalam. Kaya lahat ng halos ng mga turo ng mga Hudyo, kasi Hudyo po si James, ay na sama pa niya sa book niya. Kasi sa panahon nila talaga, kailangan mong ipakita yung faith mo dito. Kaya halos dala-dala pa ni James yung mga turo niya. Kasi dito, puro works ang nangyari dito. Kung may faith ka, ipakita mo yung works. So transitioning ang tawag dito. Galing po sa works plus faith, papunta sa faith. Kaya may makukonfuse po talaga kasi hindi nila alam yung timeline kung paano, kung kailan naisulat yung book ni James at yung book ni Apostle Pablo. At kung pag-aralan niyo po yung mga sa book of James na mga tinuturuan ni James, mga Jerusalem
Sa Jerusalem po siya nagtuturo at mga Hudyo rin po ang kanyang mga tinuturuan. Mayroon man diyang mga iba na hindi Jew, pero ang turo talaga nila sa Jerusalem before pa ng grace ay works plus faith. Pero dito sa grace ay faith lang ang makakaligtas. Dito po yan sa grace period. Kasi hindi po yan ay intulutan ng Panginoon na mag-work ka pa sa grace period. Kasi sabi niya, for by grace are you saved through faith, not of works, it is the gift of God. Hindi sa imong gawa, kundi regalo ng Panginoon. At sa next verse, not of works, lest any man should boast. Kasi pagka works nga naman dito sa grace, ginawa niya na lahat doon sa cross. Pagdating sa langit, sa rapture, doon sa judgment seat, magsasabi ka na, Lord, ang dami kong ginawang mabuti doon. Kaya karapat dapat akong mapunta dito sa langit. So, hindi ganun ang mangyayari. Pero kung ikaw ay nanampalataya ng totoo, magpakababa ka, nasabi mo na, Lord, hindi ko kaya ang works para maligtas, makasalanan po ako. Pagdating doon sa langit, talagang magsasabi ka nga, Lord, salamat. Niligtas mo ako kahit ako ay maraming kasalanan. Kaya, yun po ang grace. At hindi ka dapat magmayabang doon kasi wala po tayong dapat ipagmayabang. Kasi nga doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 sabi niya, lest any man should boast. Basta sabihin mo na naligtas ka na may works ay pagmayabang na yon. Hindi ko sinasabi na mayabang ang yung mga ganun, pero pag yun ang pamaraan ng kaligtasan mo ay talagang nilalagay mo sa iyong sarili ang pamamaraan para maligtas, hindi sa pamamaraan dito sa ginawa ng cross ng Panginoong Jesucristo, dito sa cross na siyang nagkantahi na pakahirap para sa iyong kasalanan. Kaya yung sulat ni James ay na sa transitional, at kung babasahin niyo po doon sa unang sulat ni James, to those scattered abroad, mga Hudyo. So ibig sabihin scattered abroad, may sikan siya na meaning na maaring scattered abroad. Dito po yan sa tribulation, nag-scattered yung mga Hudyo na pagdating ng araw, yun po ang gagawin nila. Ipakita mo dito sa tribulation yung works. Kung may faith ka, ipakita mo dito sa tribulation period. May faith ka, dapat may works hanggang kamatayan, talaga mananampalataya ka sa Panginoon. Yun po ang application, ikalawang application noon sa sulat ni James sa book of James chapter 2. So pwedeng dito po tribulation na dito po yan sa tribulation. At sabi po doon sa Matthew chapter 24 na he that endure to the end shall be saved. Kasi dito talaga mag-i-endure yung may mga pananampalataya dito sa tribulation period. Mag-i-endure ka talaga, at kung gusto mong talagang maligtas ay i-endure mo talaga yung pahirap na gagawin ng Antichrist sa'yo. Kung dito ka pa sa tribulation na ito, hindi ka nasama sa rapture kasi nga gusto mo ng may works yung kaligtasan mo. Yun po ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng grace period ni Apostle Paul at yung faith plus works ni James. So sana po naunawaan ninyo ang pagkakaiba noon. At hindi mo po pwedeng ipaghalo kasi magkaiba po ng timeline. Dito po sa panahon ng Panginoon, before niyan, puro yan mga faith and works. At dito naman sa tribulation, hanggang millennial ay meron po faith and works. Pero dito sa grace ay grasya po ito. Grasya lang po talaga ito. Gusto talaga ng Panginoon na maligtas yung tao sa pamamagitan po ng totoong pananampalataya sa kanyang ginawa doon sa cross. Walang kulang, walang dadagdag, wala nang sobra doon. Sakto po talaga ang kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross. Yan po. Gusto ko lang pong idagdag na ang mga taong
dito na naligtas ay hindi po sila nakapunta agad ng langit. Nilagay po sila ng Panginoon sa paradise, sa tabi po ng hell at ng paradise, pagkatabi po sila doon. Pero pagka nung namatay na at namatay ng Panginoong Hesus, kinuha niya po yung mga naligtas sa Old Testament. Dito po yan sa paradise. Dinala niya na po sa langit. So nandoon na po itong mga Old Testament saints sa langit. At ang mga namatay galing doon sa grace period papunta ngayon ay nandoon na rin po sila sa langit. Kaya yun po ang pagkakaiba. Dito hindi po sila agad napunta sa langit kasi hindi pa namatay ang Panginoong Hesus. Hinintay pa ang offering na perfect para sa kanila. So ibig sabihin, kahit anong gawin mong works dito, hindi pa rin sapat para ikaw ay makapunta ng langit. Kaya hinintay pa ang kamatayan ng Panginoong Hesus. At ngayon namatay siya, binabaan niya ito sa paradise, binabaan ng Panginoong Hesus sa 3 days ni 3 nights. Dinala niya po ito sa doon sa taas sa langit. Hindi nandoon na po sila. Kung tayo po ay mamamatay, mananampalataya tayo sa ngayon 2024, ay doon po tayo mapupunta agad sa langit. Hindi na po tayo bababa sa paradise kasi sapat na po yung ginawa ng Panginoong Hesus papunta sa langit ang ating kaluluwa. Yun po ang sabi doon sa Romans chapter 10 verse 9 na if kung sabi doon na kung nanampalataya ka na ang Panginoong Hesus, chapter 10 ng Roma verse 9, na maliligtas ka kung nanampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kaya tayo, kung hindi pa man mag-rapture, at sana mag-rapture na, pero kung hindi pa yan time ng Panginoon, ay mapupunta tayo doon sa langit. Kaya comfort one another with this word, sabi ni Pablo doon sa Thessalonians, na kung may matay man tayo, ay doon tayo dediretso sa Panginoon. At yung ating katawan ay dadalhin ng Panginoon someday doon sa kanyang kaharian kasama ng ating kaluluwa. So kung may mga problema man tayo, isipin lang natin na baka mamaya ay rapture na, tapos na ang lahat ng problema, doon na tayo mapupunta sa Panginoon. Together with the Lord forever na po pag nag-rapture. Kasi pagdating dito, pagkatapos ng rapture, may rewarding, may marriage supper of the Lamb, at mayroon pang reign with the Lord dito sa millennial kingdom, dito sa kingdom niya ng millennial kingdom, 1,000 years, kasama ng Panginoon. Diyan pa rin tayo hanggang doon sa eternity, kasama na talaga natin ang Panginoon. So dito sa verse sa 2 Thessalonians chapter 4 na comfort one another with this word. Kasi pag namatay tayo, pupunta na tayo sa Panginoon forever. Yun po ang pagkakaiba noon, at sana po ay may nakatulong ng konti ang video na ito sa mga baguhan nating mga mananampalataya. At sa mga nakakaalam naman po, ay sana po ituloy-tuloy po natin ang pag-spread ng gospel na si Kristo ay namatay para sa atin, nailibing siya, at nabuhay siya muli sa ika-3 araw. Yun po ang gospel na dapat nating ipagpatuloy na pangangaral para mas marami pa po ang maligtas sa pamamagitan po ng grasya, ng grace. To God be the glory. Salamat po.